Good morning mga ka-bookkeeper. Ako nga pala si Charles Pino, Senior District Bookkeeper ng Mabini District, Division of Bohol, Department of Education. Ito na yung video natin, karugtong dun sa ating unang dalawang video. Kaya simulan natin mga ka-bookkeeper. Ang topic pa rin natin ay about sa second coming. Ito na yung tinatawag nating part 3. Ito na yung final na kung saan malalaman natin kung saan talaga o kailan darating ang ating Panginoon. Kaya simulan natin mga ka-bookkeeper. Ayon kay Daniel chapter 8 verse 13 to 14. Then I heard a holy one speaking, and another holy one said to him, How long will it take for the vision to be fulfilled? The vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that causes desolation, the surrender of the sanctuary, and the trampling underfoot of the Lord's people. He said to me, It will take 2,300 evenings and mornings. Then the sanctuary will be reconsecrated. Alam natin na ang templo ay nasira nung 70 AD. Sinira ng mga Roman Empire. So, pag sinabing then the sanctuary will be reconsecrated, ang Diyos mismo maglilinis nito sa kanyang pagbabalik. So, kailan babalik ang Panginoon? Ito yung sinasabi ni Daniel, no? May mga palatandaan. The rebellion that causes desolation, the surrender of the Lord's sanctuary, and the trampling underfoot of the Lord's people. So, yung sinasabi natin na walang nakakaalam ng oras at araw, o pwedeng totoo talaga yon, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon ng oras at araw. Pero alam natin at may estimate natin kung kailan at anong panahon darating ang Panginoon. Dahil dito sa mga binitawan o sa mga isinulat ni Daniel. Simulan natin. Sinabi dito, mayroong 2,300 evenings and mornings. Then, the sanctuary will be reconsecrated. Napag-aralan natin ng mga nakaraang video na ang 2,300 evenings and mornings o isang araw o 2,300,000 days, katumbas ito ng isang taon. Ang isang araw ay katumbas ng isang taon. So, ang 2,300 days ay katumbas ng 2,300 years. So, estimate natin kung ngayon ay 2024, ilang taon na lang? So, 2,706 years. Tama ba? So, 2,700 years na lang ang second coming ng Diyos. Kailan ba nagsimula ang 2,000 years? Ito ang malaking katanungan para hindi tayo magkamali sa pag-estimate kung kailan darating ang Panginoon. Pero hindi natin alam kung anong oras at anong araw. Alamin lang natin, estimate natin kung anong taon darating ang Panginoon. Excited na ba kayo kung kailan darating ang Panginoon? Gusto nyong malaman? Balikan natin yung Daniel chapter 8 verse 12 to 14. Sinabi doon, because of rebellion, the Lord's people and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. Ito nung mga keyword, no, yung rebellion. Sabi uli sa chapter 13, then I heard a holy one speaking, and another holy one said to him, How long will it take for the vision to be fulfilled? The vision concerning the daily sacrifice, the rebellion, another again, the rebellion that causes desolation, the surrender of sanctuary and trampling underfoot of the Lord's people. Siyempre, kung may rebellion, merong surrender. So doon, ito yung pinaka-keyword, rebellion. Kung sino ba yung nag-rebel o sino ba yung nag-rebellion laban sa anong administrasyon o pamumuno. Sabi ng Wikipedia, kung i-search natin, sabi daw in 167 BC, Antiochus, also called Antiochus Epiphanes, Seleucid king of the Hellenistic Syrian kingdom, who reigned from the 175 to 164
BCE, erected a statue of Greek god Zeus in the Jerusalem temple. He also ordered that swine, biblically unclean animals, be offered on the temple altar, desecrating the holy place, fulfilling Daniel's prophecy. These acts were loathsome, abhorrent, and detestable to the Jewish people and were the first fulfillment of the abomination of desolation. Tanong, si Antiochus ba ang fulfillment ng Daniel's prophecy? Palagay ko hindi, kasi wala namang tinatawag dito na rebellion. Yung kanina binasa natin is ang linaw-linaw, may mga rebellion. So sino bang nag-rebel? Alam natin na si Antiochus Seleucid king of the Hellenistic Syrian kingdom. Ibig sabihin, si Antiochus hindi siya nag-rebel kasi sinakop talaga nila ang Israel. Kasi isa siya sa mga general na nahati ang kingdom o ang Greek sa pamumuno ni Alexander the Great. Ayon kay Daniel chapter 8 verse 21 to 22, and the male goat is the kingdom of Greece, the large horn that is between its eyes is the first king. Alam natin na first king is si Alexander the Great ng Greece. As for the broken horn and the port that stood up in its place, 4 kingdoms shall arise out of that nation. So, according sa luminarying.com, ang paghahari daw ni Alexander the Great sa Greece, nahati sa 4 na kaharian. The Hellenistic world eventually settled into 4 stable power blocks. The Ptolemaic Kingdom of Egypt, the Seleucid Empire in the East, the Kingdom of Pergamon in Asia Minor, and Macedon. So hindi sila nagrebelde si Antiochus kasi siya isa sa mga general na naging hari ng Seleucid Empire in the East. So kung titignan natin, hindi siya nagrebelde kay Alexander the Great na unang hari, kundi hinati nila ang pamamahala ni Alexander the Great sa 4 na kaharian, which is nahati ito sa 4 na mga great general ni Alexander the Great. Alamin natin, hindi talaga siya nagrebelde, si Antiochus, kundi hinati nila sa 4 na kingdom ang kaharian ni Alexander the Great. Balik sa Wikipedia, sinabi doon, ang unang tanong, ano nangyari sa Jerusalem 168 BC onwards? Sa 168 BC, Antiochus soldiers attacked Jerusalem, killing thousands of people and desecrating the city holy second temple by erecting an altar to Zeus and sacrificing pigs within sacred walls. Pero ito isang malaking kasinungalingan, At pinag-aralan natin, hindi nagrebelde si Antiochus. So sa 165 BC, sinabi doon, the Maccabean revolt brings Jerusalem back under Jewish control. Descendants of the Maccabees enclose the western hill, build the fortress Antonia, and expand the Gentile court Sanhedrin. 63 BC, the Roman under Pompey captured Jerusalem from the Hasmonean Maccabean descendants and eventually placed the city and country under Herod's control. 37 to 4 BC, Herod the Great expanded the Gentile court, Sanhedrin, and the temple fortifies the city and builds many structures. Kung titignan nyo, nagsisimula ito sa mataas na numero kasi 168 BC. So pababa siya hanggang sa makarating sa 1 BC. O susunod nun 1 AD na, magsisimula uli sila sa 1 papunta ng AD. So sabi doon, noong 168, pumasok sa Jerusalem si Antiochus, which is nasakop niya naman to dati. Nasakop na to ni Alexander the Great. Tapos sa 165 BC, sabi doon, the Maccabean revolt. Ito yung hinahanap natin na revolt. Sinabi nating revolt, nagrebelde sila sa paghahari ni Antiochus. Nagrebelde sila sa pamamahala ng Greece o sa pamamahala ni General Antiochus. So sila yung mga descendant ng Maccabees. Alam natin sila yung gumawa ng Maccabees 1 tsaka Maccabees 2 at ganun din sila rin yung gumawa
dun sa tinatawag na Esther, Book of Esther. So makikita natin makapangyarihan sila 'no, kasi naging ano sila, ah, naging Hasmonean ano sila, Hasmonean dynasty o kaharian. Ito, tinalo ni Roman Empire Pompey na sa 63 BC. So alam natin 'no, ang Maccabean ay nagrebelde kay Antiochus. So yun ang ating hinahanap, yung pagiging rebelde nila. Kasi si Antiochus, mali o kasinungalingan na nagrebelde sila. At hindi naman talaga totoo na binaboy ni Antiochus ang Temple of Jerusalem. Ang nagbaboy ay ang mga Maccabean dahil sa kanilang revolt. Sila 'tong namahala. Alam natin na itong mga taong ito ay naging mga Pariseo. Sila 'tong namahala sa templo kahit nung panahon ni Jesus Christ, sila yung namahala. Sila yung naging high priest, sila din yung namahala sa Sanhedrin na korte na kung saan ang naglitis kay Jesus Christ para ipako sa krus. So ito yung ating susi 'no, yung pagre-rebelde ng Maccabean sa Jerusalem under the control of Antiochus, nangyari 165 BC. Ito yung pinakasusi natin kung kailan tayo magsisimula. Kasi sa panahon ng pagre-rebelde nila, sila yung namahala sa templo. Pagkat alam natin ang mga taong ito, hindi talaga mga Hebrew, hindi talaga sila tunay na Israelites. Sila'y galing sa norte, sa North Kingdom. Alam natin ang North Kingdom, mga Babylonian sila na kung saan nasakop ni King Nebuchadnezzar at pinalitan yung Northern Kingdom, na exile sila at pinalitan ng mga Babylonian. At ang mga Babylonian ito, alam natin na sila mismo nangamatay sa una nilang araw ng pananatili o pagtitira nila sa Northern Kingdom. At kaya pinuntahan nila ang hari para alamin kung bakit at nagrereklamo sila ay namamatayan sila kada araw ng isang tao. So ang ginawa nila, kung babasahin natin ng 2 King, verse 24, chapter 24, verse 19, nandun dun no? Na kung saan tumawag sila ng isang hari ng Israel, priest, para magturo sa kanila at tinuruan nga sila kung paano mag-alay. Lahat ng ginagawa nila sa Israel ay tinuro nila sa mga Babylonian na nakatira sa Northern Kingdom. Sila yung sumakop sa Jerusalem, which is the South Kingdom of the Israel. So Maccabean report no, which is the 165 BC. So eto na 'yon. Ulitin ko ang sa verse 12 ng Daniel chapter 8, may rebellion. Ganon din sa 13, may rebellion. At pag nangyari 'yon, ang rebellion iyon, sinusurrender ng mga high priest sa mga Maccabean ang pamamahala. Dito nagsimula, kaya nagkaroon ng mga Pariseo tsaka mga Sauduseo. Nagkaroon ng pagbabago ng management at ang namahala ang mga Maccabean, which is mga Babylonian na hindi naman talaga sila totoong mga Israelita. At tinago nila ito, ang kasinungalingan nito, kung babasahin mo ang Daniel, hanggang ngayon namamayagpag ang kanilang kasinungalingan. So eto na. So alam natin, nagsimula ang pagre-rebelde nila at binaboy nila ang templo at sa panahon ng 165 BC. Balik tayo dun sa tanong natin sa una, kung 2,300 years, evening and mornings o araw, alam natin, kinonvert natin to sa taon. Alam natin na kung 2,300 years, ngayon ay 2024. So ang sagot sa unang tanong ilang taon na lang, ang sagot is 276 years na. Malayo pa no, kasi 276 years pa.
So kung 276 years pa, 2,300 years pa. So pangalawang tanong, kailan ba nagsimula ang 2,300 years? Sabi kanina natin ay nagsimula sa 165 BC. So kung titingnan natin, kung 2,330 years minus 165 BC equals 2,135 years. So sa taong 2,135 darating ang Panginoon o ang tinatawag natin na second coming. Kaya maghanda lang tayo sa pagbabalik. Pero I doubt na makakarating pa tayo o aabot pa tayo sa 2,135 years. Pero ang 235 years, 2,135 years ay may mga adjustment kasi ang ginamit noon o ang ginagamit natin ngayon ay ang Gregorian calendar. Alam natin sa Gregorian calendar, ang Gregorian calendar ay meron 365 days at saka 0.25 days. Yun ang tinatawag nating leap year kasi nga every 4 years. So kung ikukumpute natin ang total talaga ang totoo sa isang araw ay sa isang taon ay 365.25 days. Pero kabaliktaran na nito, ang Hebrew calendar ay gumagamit lang ng 364 days. So meron silang diferensya na 1.25 days. So kung meron diferensyang 1.25 days, dapat ito mai-adjust natin sa 2,300 years. So kung 2,300 years times 1.25 days equals 2,875 days. So meron 2,875 days. Yung 2,875 days, i-divide natin sa Hebrew calendar na 364 days para makuha natin yung years. Meron tayong 7.898 or 8 years kung ira-round off natin. So therefore, 2,135 days minus 8 years equals 2,127 years. Kung 2,127 minus 2024 ngayon, 2024, meron na lang approximate na 100 years. Ang alam natin, ang 100 years na lang para sa second coming. Ito yung ating approximate, pero sinasabi ko inuulit ko, walang nakakaalam ng araw at oras. So, pero ma-estimate natin kung kailan ang taon sapagkat nagbigay si Daniel ng palatandaan kung paano natin ma-estimate. Kaya alam natin sa base sa ating estimates na 103 years na lang para sa second coming. At ang alam natin at sa henerasyong ito ay hindi na natin maabutan ito. So malamang mga patay na tayo sa second coming. At kung mabubuhay pa tayo, siguro napakatanda na natin para mabuhay para sa second coming. So alam natin ang second coming, napag-aralan natin, bago ang second coming ay mayroong tinatawag na tribulation. Na ang rapture ay mangyayari, nabasa natin sa unang video natin, mangyayari pagkatapos ng tribulation. At ang na-rapture susundo doon sa alapaap o sa clouds ng pagdarating ni Jesus Christ. So ang second coming at ang rapture magkadugtong na event. So maraming salamat mga ka-bookkeeper. Ito ang na-compute na natin ngayon. Na kung kailan na darating ang Panginoon, meron na lang natitirang 103 years. Kaya dapat magbago tayo at dapat sa pagdarating natin Panginoon handa tayo. So hanggang dito na lang mga ka-bookkeeper. Alam natin, na-compute na natin ang panahon ng pagdarating ng Panginoon pero hindi natin alam ang araw at oras. Kung meron kayong mga karagdagan o tanong, please comment na lang. Kung meron kayong mga ibang turo ng second coming, paki-inform na lang ako para
kung ano yung mali ko, kung ano yung, mali sa mga research ko, mai-correct natin. Maraming maraming salamat mga ka-bookkeeper. Thank you.